Sa wakas ay maipapamalas na ni Dabora ang kanyang tunay na lakas gayong nagsimula na ang adaptation ni Mahoraga sa kanyang curse technique. At ngayon na lumabas na ang full chapter 16 ng JJK Modulo ay sa wakas matutunghayan ang isang chapter na may nakakabiglang twist at dilema. Ang chapter na may napakatinding labanan na mala Sukuna versus Mahoraga talaga ang vibes mga kaibigan. Mawiwitness ninyo rin dito ang napaka-broken na ability at matitindi pang eksena na tiyak na magpapa-hype talaga sa inyo ng husto. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Light of Murderous Intent at nagsimula kaagad ang chapter sa pagpapaliwanag dito sa 10 Shadows technique at sa current conditions nito. Ayon dito, ang 10 Shadows technique daw ay isang inherited technique originated from the Zenin clan. Ang clan na isa raw sa big 3 families of Jujutsu. Ang curse technique na ito ay gumagamit daw ng anino bilang medium para makapagsamon ng isang Shikigami. Sa ngayon ay nasa Gojo clan ang curse technique na ito dahil si Yuka ay apo ni Uta na ang naging head ng Gojo clan matapos ang pagkamatay ni Gojo, at ang asawa naman ni Uta ay si Maki Zenin. Dahil dito, ang 10 Shadows technique ay ipinagbabawal pala sa Gojo clan kasi originally from the Zenin clan talaga ito. Nilabel pa nga nila ito bilang isang forbidden technique. Siguro dahil na rin sa history ng curse technique nito sa Gojo clan. Kasi bago pang nangyaring labanan ni Gojo versus Sukuna na nasa katawan noon ni Megumi gamit ang 10 Shadows, ay napatay din ng head ng Zenin clan noon na may 10 Shadows technique, ang head ng Gojo clan na may 6 eyes at limitless na kagaya din ni Gojo sa ngayon. Ay somewhat understandable na forbidden technique ito sa Gojo clan dahil sa history ng 10 Shadows sa Gojo clan. Dahil nga rito ay limited lang ang paggamit ni Yuta sa kanyang 10 Shadows technique na pwede lang daw niyang gamitin ito sa pamamagitan ng paggamit sa ability ng selected Shikigami nang hindi ito sinasamon. At yan ang kanyang ginawa sa Chapter 1 na kung saan ay gumawa muna siya ng isang wolf hand sign para mahiram ang ability nito nang hindi ito sinasamon mga kaibigan. So hanggang dyan lang ang pwedeng gawin ni Yuta. So ang paggamit ng ability ng Shikigami mula sa 10 Shadows nang hindi ito sinosomon ay somewhat nagre-require din ng isang matinding skill na kapantay sa skill ni Gojo at Sukuna. Kasi ayon mismo kay Gojo noon na ang paggamit daw noon ni Sukuna ng tubig ng Max Elephant nang hindi ito dineploy na summon para makagawa ng isang atake na mala piercing blood ay nagre-require daw talaga ng skill na kapantay sa kay Gojo. Ayon yan mismo kay Gojo. So isang skilled sorcerer din talaga si Yuta na nagawan niya ng paraan na magamit pa rin ang 10 Shadows without summoning a Shikigami. Matapos niyan ay pinakita rito si Mahoraga with its full name na 8-handled sword Divergent Sila Divine General Mahoraga, na ayon dito, si Mahoraga ay isang Shikigami na imposible raw mapaamo sapagkat wala raw sorcerer sa buong kasaysayan maliban na lang daw kay Sukuna na nasa katawan noon ni Megumi ang nakapagpaamo nito. Dahil dito ay madalas na nagagamit lang daw si Mahoraga sa pamamagitan ng isang ritual na may intensyon ang user na magpakamatay din at para mapatay din ang isasama nito sa ritual. At ngayon sa present day, ang mga participants daw sa ritual na yan ay si Yuta Okotsu at si Dabora Karaba. Ayon pa rito na si Yuta ay nasa state na pala ng suspended death na hindi raw matatapos ang ritual unless kung mamamatay si Dabora o kaya si Mahoraga. At the same time, when the ritual ends din, guaranteed na mamamatay na si Yuta. Kagaya ito sa nangyari noon kay Megumi, mga kaibigan. Nung nagtamo siya ng deadly wound mula kay Haruta, na nang isinamo niya si Mahoraga as the last resort para mapatay si Haruta, ay sa time na iyon ay nasa state of suspended death si Megumi. Na kahit na supposedly patay na sana siya lalo na nung hinampas siya ni Mahoraga, ay hindi pa siya tuluyang mamamatay hanggat di pa tapos ang ritual. So kung magtatapos ang ritual dito mga kaibigan, whether si Mahoraga ang mamamatay o kaya si Dabora, ay automatic na patay na talaga si Yuta. So this means, posible na ang lumalalang simptomas noon ni Yuta bago ito nag-free fall at nagsamon kay Mahoraga ay mga senyales na talaga na mamamatay na siya.
And after niyang nakapagtago sa anino, considered na pala na binawian na pala siya dito ng buhay. Though dahil sa tapos ang ritual, somewhat na suspend muna ang kamatayan. The only thing na lang na pwedeng magpabuhay sa kanya dahil nasa suspended death itong si Yuta ay kung may maghihil sa kanya bago pa matapos ang ritual. Kasi supposedly patay na talaga si Yuta, pero dahil sa nakagawa pa siya ng ritual, may isang individual pa na pwedeng mag-perform ng RCT dito kay Yuta, kagaya sa ginawa noon ni Sukuna kay Megumi, nang sa ganon, kahit na magtapos man ng ritual, pwede paling mabuhay si Yuta. So dapat mahil na si Yuta bago pa mapatay ni Dabura si Mahoraga o bago pa mapatay ni Mahoraga si Dabura. Anyways, matapos niyan ay makikita si Dabura na nakatayo sa dulo ng mga light rods o sabers na kanyang pinagkumpol-kumpol, habang si Mahoraga ay kinagat lang ang light rod kasabay ang pag-ikot ng kanyang wheel. Napansin naman ito ni Dabura na nakatingin lang sa kanya na ngayon ay pinaguho ang kanyang mga lightsabers nang maya-maya pa ay may kumuha naman sa kanyang atensyon nang tumalon itong si Mahoraga at sinuntok kaagad si Dabura, na sinangga naman ni Dabura ang mga suntok nito. Matapos yan, isinundan pa ito ni Mahoraga ng isang sipa na nagpalayo kay Dabura. Subalit pinigilan niya ang momentum nito sa pamamagitan ng pag-slide ng kanyang buong braso sa building. Pero makikita si Mahoraga na nag-advance ng segundo at sinundan kaagad si Dabura, dahilan na nag-charge itong si Dabura ng light at itinama ito kay Mahoraga na papaatake na sana. Dahil dito ay nagtagumpay si Dabura na makapag-release ng isang napakalakas na light blast. Kakaiba ito sa kanyang unang mga atake, mga kaibigan, na mga light rods o lightsabers, at nag-iwan ito ng butas sa isang building. Makikita naman na tinamaan ang malaking bahagi ng tagiliran ni Mahoraga at naputol din ang braso nito. Pero as always, hindi pa yan sapat, mga kaibigan, para mapatay si Mahoraga, kaya umikot na naman ang gulong. Kaya dahilan na kinuha naman ni Dabura ang isang maikling bahagi ng building at inihampas ito kay Mahoraga. Ngunit nasalo ito ni Mahoraga at mas hinigpitan pa ang pagkakahawak nito to the point na nagawa niya itong durugin. Dahil dito ay napaisip si Dabura na sabing ang pagsamon daw nitong spiritual organism na si Mahoraga na parang may nature daw na cursed spirit, masasabi niya na ang spiritual organism na ito ay exclusive daw sa Earth, na isawin daw ito sa mga cursed energy life form dito sa Earth. Kasi niya alam, mga kaibigan, na ang tawag sa kagaya ni Mahoraga ay isang Shikigami. Dagdag pa ni Dabura na si Mahoraga ay hindi raw isang unbreakable puppet lang na pumuprotekta ngayon sa sorcerer nito. Bagkos ay umaatake lang daw ito ng kusa at may something daw nakakaiba sa ability nito. Kaya naman habang inoobserbahan ngayon ni Dabura si Mahoraga, ay magkasabay naman silang mabilis na kumilos, kung saan ay nag-release si Dabura ng mga multiple lights, and as soon as tumama na itong mga ilaw dito kay Mahoraga, ay dito na ito nag-deplete sa katawan ni Mahoraga at nagkabutas-butas ang katawan nito to the point na ang upper body ay completely nawala talaga dahil sa bilis at lakas na mga atake na ito ni Dabura. Subalit umikot na naman ang wheel, mga kaibigan, kaya nilapitan ni Dabura si Mahoraga at inapakan ng mukha nito, sabay hinawakan ang pakpak na nasa ulo, at dito na siya nag-charge ng light sa kanyang mga paa at direkta niyang nilight blast ang ulo ni Mahoraga. At hindi lang yan, napakaraming light blast ang pinakawala ni Dabura na sumira at nagpagulo sa mga surrounding buildings. So grabe ang lakas nitong light sorcery ni Dabura, mga kaibigan. Imagine, itong light na ito ay parang mas malakas pa nga ito sa red ni Gojo na one at a time lang niya nare-release. Also, may mga mabibilis din at deadly attacks itong si Dabura na maitukumpara sa capabilities ng long-range attack ni Sukuna na Dismantle, na kung slash kay Sukuna ay piercing naman dito kay Dabura. Sa sobrang lakas nga ng mga atake nito gamit ang light, ay nagkaroon ngayon ng Aurora Borealis, mga kaibigan, sa kalangitan dahil ang kanyang light ay nag-collide sa atmosphere ng Earth. However, somewhat huli na kasi despite sa napakalakas na mga atake ni Dabura kanina na potentially kaya sanang i-one hit si Mahoraga, ginawa niya ang mga attack na yon sa medyo huli na paraan. Kasi posibleng ang pag-ikot ng wheel kanina ni Mahoraga matapos itong matamaan ng multiple lights, ang pag-ikot na nagsisignify na nakapag-adapt na pala si Mahoraga sa mga light attacks. Kasi makikita rito si Mahoraga na completely healed na at umikot pa ang wheel nito matapos itong matamaan ng multiple light blast. Kaya sabi sa isipan ni Dabura na ang nilalang daw na ito ay nasanay na raw sa kanyang teknik. Napansin niya rin ang paulit-ulit na pag-iikot ng gulong kanina ni Mahoraga na nasa likod nito.
Kada ikot daw ng gulong ay sinasabayan daw ng pagre-regenerate sa mga sugat nito. So na-notice din ni Deborah na ang spin ay may follow-up na regeneration. Naayon pa rito sa narration na ang sacred treasure daw ng Zenin clan at si Mahoraga ay may ability daw na kayang mag-adapt sa kahit na anumang phenomenon. Isa raw itong ultimate counter move. Now, the interesting part, kung may iba pa kayang atake si Deborah na kayang i-one-shot si Mahoraga. Kasi apparently kung ginamitan pa niya sana ng light attack itong si Mahoraga na may maximum output kanina, during the first encounter pa lang, sana'y patay na si Mahoraga mga kaibigan, considering sa kung gaano ka-destructive ang kanyang mga light blast. However, unfortunately sa kanya, ang kanyang mga atake na ginawa kay Mahoraga, mga kaibigan, although deadly, ay ang mga atake na yon ay hindi sapat para matapos si Mahoraga. Nakapag-deliver lang ito ng mga blows na completely nagpawala talaga sa upper body ni Mahoraga o kaya nag-disintegrate sa ilang part ng body nito, pero hindi talaga completely nagpatunaw o nagdurog talaga kay Mahoraga gaya sa epekto ng fuga ni Sukuna o sa purple ni Gojo, dahilan na maaring nakapag-adapt na nga itong si Mahoraga completely sa light sorcery ni Deborah with just 3 spins. Kaya posible na ang only thing na lang na maaring hindi pa na-adapt ni Mahoraga ay ang other censored curse technique ni Deborah. Though hindi rin natin alam kung meron pa kayang variation ang light sorcery ni Deborah na pwede pa rin tumapos kay Mahoraga. Na kung ganun kung may pang one-shot pa nga itong si Deborah kay Mahoraga, paniguradong patay din si Yuka. Unless na lang kung may darating at i-heal si Yuka bago pa magtapos ang ritual. Matapos niyan, inilipat naman ang eksena dito kay Maru at Tsurugi na nag-clash na. Sabi naman rito ni Tsurugi, "Oh, alam ko na nakakagamit ka pala ng espada." Sagot naman ni Maru na espada raw ito ni Cross. Miyamyang pinalihis naman ni Tsurugi ang katana nito at in-overpower si Maru na ngayon pumwesto sa likuran ni Tsurugi. Subalit pinipigil naman ni Tsurugi ang espada ni Maru gamit ang paa nito, bagay na nagpabigla kay Maru, sabay bahagyang napaatras ni Tsurugi si Maru. Kaya sabi naman sa isipan ni Maru na ito raw pala si Tsurugi na sa pamamagitan daw ng pagkakaroon ng walang curse energy at curse technique, nagkaroon naman daw si Tsurugi ng pambihirang pisikal na kakayahan. Ang kondisyong ito tinatawag daw na heavenly restriction. Nasabi pa ni Maru na, ito raw pala. Naiintindihan na raw niya ngayon dahil nakaharap na raw talaga niya si Tsurugi na nasagot na raw ang kanyang mga katanungan noon nung nalaman niya ang tungkol sa kondisyon ni Tsurugi mula kay Yuka. Makikita naman si Tsurugi na nakatayo at naghanda na. Nasa isipan naman ni Maru habang iniiwasan na ang mga atake ni Tsurugi, sabi pa niya na ano raw ang pinagkaiba sa paggamit ng curse energy reinforcement para mapa-enhance ang physical abilities ng isang sorcerer dito sa kagaya ni Tsurugi na physically gifted lang talaga due sa heavenly restriction. Ang sagot daw dyan ay dahil daw sa kawalan ng curse energy sa katawan ni Tsurugi ay ang movements daw nito ay hindi raw napipredict kasi raw hindi niya nakikita ang flow ng curse energy nito na madalas niyang nakikita sa mga normal sorcerers kapag kumikilos na nakakainis daw. Sabay makikita si Tsurugi na nagpunta na sa gilid ni Maru bago pa ito nakaposisyon ng maayos, sabay naghanda na ito. Kaya sa isipan naman ni Maru na hanggat hindi pa raw siya nasasanayan sa mga galaw ni Tsurugi, ay ang lahat daw ng atake nito ay i-consider raw niyang mga surprise attack. Miyamyang umatake naman si Maru sa gilid nito para maunahan na si Tsurugi na sabi sa kanyang isipan na sa kabila raw ng pagkakaroon ni Tsurugi ng zero curse energy, nagagawa naman daw nitong manipulahin ang curse energy na nasa weapon nito para makapag-perform daw na techniques. Nang buong akala niya ay ginagamit na rin ni Tsurugi ang curse tools nito para mag-compensate sa pagkakaroon nito ng zero curse energy. However, kaya rin pala ni Tsurugi mga kaibigan na manipulahin ang curse energy na nasa curse tool nito para gumawa ng technique gaya ng simple domain. So apparently, si Tsurugi lang ang kauna-una ang sorcerer na nakita natin mga kaibigan na walang curse energy pero kayang mag-perform ng simple domain sa pamamagitan ng paggamit ng curse energy na nasa curse tool nito. Maya-maya pa nagulat naman si Maru nang ihagis ni Tsurugi ang katana dito sa kanya, na dito niya na-realize na naraw pala nawawalan ng curse energy ang mga curse tools, pero of course nagdidepende rin ito ng grade ng isang curse tool. Kaya dito na napasabi si Maru na ang approach daw talaga ni Tsurugi ay ibang-iba raw talaga sa ibang mga sorcerers.
Matapos niyan, inaiwasan naman ni Maru ang katana pero kaagad itong nakuha ni Tsurugi at inatake ulit si Maru na nasangga naman ito pero dahil sa lakas talaga at sa pambihirang brute strength ni Tsurugi, tumilapon itong si Maru. Kaya nilapitan naman ni Tsurugi si Maru na katihaya na nasabi rito ni Tsurugi na ayos lang naman daw kung si Dabura lang ang aalis dito sa Earth. Kasi gaya na lang daw sa sumpa na inilagay ng chieftain ng diskante sa kapatid ni Dabura, na ngayon nasa outside na sila ng range sa sumpa na yun kasi nasa ibang planeta na raw sila o yung kapatid ni Dabura. Kung manggagawin din daw ni Dabura, aalis siya dito sa Earth, ang ritual na ginawa ni Yuka sa pagsamon dito kay Mahoraga, mawawalan na raw ng bisa o mabuvoid na. At si Yuka, mabubuhay daw. Kasi kung aalis si Dabura sa Earth, makakaalis na rin siya sa effective range ng ritual ni Sukuna. Gaya sa ginawa rin ni Dabura mga kaibigan, na sa kanilang pag-alis kay Muritaya, nakawala na rin ang kapatid nito sa effective range ng curse na inilagay ng chieftain ng diskante dito sa kanya. Now, base rito sa sinabi ni Tsurugi, maaring alam ni Tsurugi na nasa state of suspended death si Yuka o naghihintay na lang ito na matapos ang ritual para tuluyan na itong pumanaw. Kasi regardless kung mabuvoid o hindi ang ritual, mamamatay talaga si Yuka. Kagaya na lang kay Megumi noon na kahit na na-void ang ritual dahil sa pinatay ng isang outsider itong si Mahoraga, which is si Sukuna noon mga kaibigan, kung nag-perform ng reverse curse technique si Sukuna, nanan, bago pa tinapos nito si Mahoraga, paniguradong patay din talaga si Megumi. Now, according kay Tsurugi, na kung aalis si Dabura, mabuvoid daw ang ritual at mabubuhay si Yuka. So, posible na kung aalis itong si Dabura, madidispel ang ritual mga kaibigan. Pero ang alam ni Tsurugi ay still, pwede pa ring mamatay si Yuka o mamamatay pa rin si Yuka. Now, matapos na sabi ni Tsurugi ang option na aalis na lang si Dabura, sabi naman ni Maru hindi raw yan pwede o hindi raw pwedeng bumalik na lang si Dabura sa simulo sapagkat kabilang din daw si Dabura sa kondisyon ng sumpa na inilagay ng chieftain sa kapatid nito. Ang sumpa na inilagay ng chieftain sa kapatid ni Dabura. Kung natatandaan nyo, isang death curse na mamamatay ang kapatid ni Dabura kung mamamatay ang chieftain nito. O kung susuway naman si Dabura sa utos ng chieftain. Kaya sabi pa ni Maru na kung sakaling aalis si Dabura, kahit si Dabura lang ang makakapasok sa effective range ng sumpa ni chieftain, masasabi niyang napaka-risky pa rin daw nito. Pero magiging ibang istorya na raw ang lahat kung sakaling magamit raw nila ang black rope na kayang magpawala sa sumpa ng chieftain na sinabi noon ni Osame sa kanila. Pero sa sitwasyon ngayon, ayon kay Maru, siguro wala na raw silang time para hanapin pa ang black rope na yon. Kung kaya't nagsalita naman si Tsurugi nang sabing, Maru, kung sakali mang manalo raw siya sa duelong ito, kailangan daw umalis ni Maru sa planetang ito. Yan daw ang magiging role ng duelo nila. Nasabi pa ni Tsurugi na isa kang mandirigma o sorcerer. Sabay dito na nag-activate si Tsurugi ng simple domain maculation na habang naghahanda itong si Tsurugi naalala naman ni Maru yung time na galit siya kay Dabura kasi hindi raw ito nag-all out laban kay Dabura. Kaya sabi naman dito ni Maru na paumanin, Dabura, ngayon naiintindihan ko na. Alam ko na ang pakihanda mo noon. Na matapos daw ang nangyari sa kanyang kapatid na si Cross, ay naiintindihan din daw ni Maru ang pakiramdam ni Dabura nung hinostage din ng kapatid noon para patayin lang si Dora na ngayon ay tila ba nasa ganoong sitwasyon na raw itong si Maru ngayon. Nasabi rito ni Maru na ayaw rin daw niyang mawalan ng kaibigan. Natakot daw siyang mawala ang kanyang mga kaibigan. Subalit habang nagkakaroon ng realization si Maru sa mga bagay na iyan na malungkot talaga niya itong iniisip, nasabi pa nga niya na ayaw raw niyang may mamatay pa, bigla namang mas dumilat ng husto ang kanyang third eye at tila ba'y may sariling consciousness ang kanyang third eye mga kaibigan at sinabihan si Maru na so tinatawag mo pa talaga ang sarili mo na mandirigma o isang sorcerer. Na huwag raw nitong i-disrespect si Tsurugi dito dahilan na buo na ang resolve ni Maru mga kaibigan at tila ba'y nag-take over ang obsession niya sa pagiging warrior-sorcerer na dapat bigyan si Tsurugi ng magandang laban. Isang laban na kung saan ay dapat na mag-all out siya taliwas sa ginawa noon ni Dabura kay Dora. Kaya sabi naman ni Maru na kung ganon ay hindi na raw siya mag-hold back pa dito kay Tsurugi. Lalaban na raw talaga siya para pumatay na huwag daw sanang mamatay si Tsurugi dito sa kanya. Maya-maya pa
ay habang naghahanda si Tsurugi ay laking gulat nito nang biglang parang umikot ang paligid nito at nawalan nito ng balanse, sapagkat ang paligid ay tila ba'y baliktad mga kaibigan, at makikita na nakalutang na si Maru na patagilid at nakalapat ang likod nito sa sahig, at itong si Tsurugi ay nasa awkward position mga kaibigan, kaya sabi naman ni Tsurugi na ang mundo ay... Makikita naman si Maru na may masama ng tingin na sabi rito na ang curse technique daw ni Maru at Cross ay ang chaos at order. So grabe, napaka-broken talaga ng curse technique na ito na ipapaliwanag pa ito ng husto sa darating na chapters. However, kung babalikan natin ang mga nagdaang chapter ay napaka-broken nito mga kaibigan nung sa time na nagwala rin itong si Maru laban sa matandang curse user. At dito mga kaibigan, laban kay Tsurugi, parang nag-iba talaga ang kapaligiran at nag-distort ang space kung nasaan sila ngayon. Na magkakaroon na ba ngayon ng honored one moment itong si Maru matapos nitong mabuo ang kanyang resolve, kaya si Tsurugi naman ang magkakaroon ng awakening o enlightenment na kagaya ni Ma sa calling game. At grabe, ano kayang mangyayari sa laban ni Dabora at Mahoraga na kung saan ay nakasalalay din pala ang buhay ni Yuka sa resulta ng laban na ito. So ang tinding mga nangyayari ngayon mga kaibigan, lalo na ayon mismo sa officials na itong Tsurugi versus Maru at Maru versus Yuka at Mahoraga ay ang final fight na pala nitong JJK Modulo. Kaya mapapaisip talaga kayo sa kung papaanong paraan magtatapos ang kwento, knowing na maaaring magtatapos na ito sa chapter 25 o 30. Gayong pa nga ay inintroduce sina Yuji at Mahito na itisis sa mga nagdaang chapter. Well, malalaman na lang natin yan mga kaibigan sa mga susunod na chapters kasi dito natin tatapusin ang video sa last panel na ito. At kung nagustuhan mo, ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.